Sa 18 nagpakilalang dating sundalo, 11 na lang ang humarap sa media conference ngayong Huwebes kaugnay ng umano'y kanilang papel sa sinasabing cash deliveries sa ilang opisyal ng pamahalaan mula kay dating Congressman Zaldico. Nasaan po iba? Sinecure nila yung sarili nilang pamilya, sir. Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi rin dumalo ang abogado na si Levito Baligod pero naroon sina dating Congressman Mike Defensor at dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. Muling iginiit ng mga dating sundalo ang kredibilidad ng kanilang affidavit matapos ang pagsasampa ng reklamo ni National Security Advisor Eduardo Año kahapon. Naghain na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV ng reklamong perjury laban sa mga umano'y ex-Marines. Inireklamo rin ng cyber libel si Defensor, Baligod at internet personalities na sina Jay Sonsa, Lorraine Badoy at Cathy Binag. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Sinalag naman ni Defensor ang anyay panggigipit sa kanila. Tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagsasagawa na rin ng validation sa pagkakilanlan ng 18. Pinagsusumite na rin sila ng individual na affidavit. Not all of them are Marines or not all of them are in the active service and many of them were dishonorably discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron discharged and there's many of them even have had murder cases. Ilan yun? May murder? I think 6 of them. Tiniyak din ni Remulla na magiging patas sa investigasyon bagamat nakikita niyang maaring may ibang motibo ang kanilang hakbang. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. O syempre, political yan. And some of them have economic motives. But mahirap magsalita ngayon. Huwag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ipapa yung credibility namin. Dismayado naman si Vice President Sara Duterte sa tila kawalan umano ng interes o agarang hakbang ng Pangulo sa mga pahayag ng 18 individual. Aniya, hindi dapat selective o pili ang galit sa isyu ng katiwalian. Wala pang komento ang Malacanang dito. Pero una nang sinabi ng palasyo na ang mga nasa likod ng akusasyon ng 18 ay siya ring mga taong gustong patalsikin ang Pangulo. Dumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa umano'y manifesto of support ng ilang retiradong uniform personnel hinggil sa 18 nagpakilalang ex-Marines. Ayon sa AFP, walang aktibo sa mga pumirma at hindi sumasalamin ang kanilang sentimento sa pulso ng iba pang retirado. Michael Delizo, ABS-CBN News.